Nagbabalik po ang Trabaho Panalo. Kasama niyo po ako, ang inyong kaagapay sa paghahanap ng trabaho, Jasmine Romero. Ngayon po pinag-uusapan po natin paano po ba natin makukuha ang kiliti ng ating mga kasama sa trabaho sa pamagitan ng pag-alam ng kanilang senses o dominant senses. Kasama po natin ngayon ang US certified na NLP practitioner, Ben Ampil. Ngayon po, magsasagawa po tayo ng isang konting pagsusulit. Kaya kung kayo po ay nakikinig o nanonood, kumuha na po kayo ng papel, lapis, ballpen, o sabi nga ni Ben, lipstick, eyeliner. Kung tatapon nyo na po, sige na po, gumamit na po kayo nun. Pero kailangan nyo lang po ng panulat. Ben, bakit nga ba importante itong konting pagsusulit na isasagawa natin? Yung ating matututunan ngayon ay kontra sa ating napag-aralan nung tayo lumalaki. So it's counterintuitive. Lahat tayo may dominant sense. Tulad ng ikaw ay right-handed. Right-handed. Pero kaya mo rin gamitin ang inyong kaliwang kamay. Hindi. Sa pagsusulat? No, kahit saan. Oo naman. Pero mas dominant syempre yung right hand. So in the same manner, lahat tayo may 5 senses. Merong isang sense na umaapaw. And because of that, ang ating pag-appreciate ng realidad at ang komunikasyon, doon bumabaling. Kaya yung pagsusulit na gagawin natin ngayon, bagamat maikli, matututunan ng ating mga tagapakinig ang kanilang dominant sense. Tapos, in the course of our program, papaliwanag ko ang mga ibig sabihin nun para the next time they communicate with somebody, malalaman nila, uy, si Jasmine pala ay dominantly visual, dominantly auditory, dominantly kinesthetic. Papaliwanag ko yung mga yan. Tapos merong karapat-dapat na reaksyon para sa mga dominant sense na ganun. O, tsaka paliwanag mo din, Ben, kumare, nalaman na namin na ako dominantly visual o auditory or kinesthetic. Paano natin malalaman kung yung kapwa mo, kung ano yung dominant sense nila, and how do we react kung ganon ang kanilang dominant sense? Exactly. O, sige. Na meron na po ba kayong papel? Meron na po ba kayong ballpen, lapis, lipstick, eyeliner? Lipstick at pader, lamesa. O chalk, at saka pader. Sige. Simple lamang po ito, no? Ako kasama na rin sa pagkukuha ng pagsusulit. Ito na po ang aking props. Sige. So, Jess, ikaw ang kakausapin ko, pero ang aking instructions goes for the millions in the global audience that you have. At tayo po ay napapanood at napapakinggan din po sa iba't ibang panig ng mundo, hindi lamang po sa Pilipinas. Kaya sa mga overseas Filipino workers po natin, ang ating mga kababayan sa ibayong dagat, ay, ito po, makisama na rin po kayo sa aming eksaminasyon. Simple lamang po ito. Okay. So, Jess, yung papel, maglagay ka ng A, B, at C. A, B, C. Tama? Madali pa yan, di ba? Madali nga. Tatlo lang ang ating tanong. Bawat tanong may choices to A, B, C. Huwag mong pag-iisipan masyado top of mind. Sasabihin ko ba sa'yo kagad pag napili ko? Hindi, lalagay mo lang. Example sa question babasahin ko. Bibigay ko yung choices na A, B, C. Pag natipuan mo ay B, lalagyan mo ng score mark ang B. So, since tatlo ang ating tanong, dapat yung score mark or tick mark, hindi lalampas sa tatlo. Okay. Pag medyo naging 4, may nangyari doon. So, sulat po tayo ng A, B, C. Tapos lalagyan na lang natin ng check mark o tick mark. Parang sa score sa basketball or boxing. Yes. Ganon. Okay. Sige. Ang unang tanong, pasensya na po kayo, babasahin ko sa English. Sinubukan ko pong i-translate to sa Tagalog. Subukan kong i-translate kung kaya ko. Pwedeng sign language. Sige. Okay. So, ang unang tanong, in your spare time, sa inyong spare time. Pareho sa inyong pong libreng mga oras. Alayo naman nun. Hindi spare time. Mas maganda. Okay, in your spare time, Jasmine, you most enjoy? Parang Tonying at saka Jerry to, no? Kayo po, sa inyong mga libreng panahon, ito yung isang aktibidad na kayo po ay nag-enjoy. Ang clean ang English ko, okay, sige. Yan mo na. Okay, in your spare time, you most enjoy A, watching TV or movies? Panonood ng TV at sine. Sine. Letter B, reading? Pagbabasa. Or listening to music? C, doing something physical? Physical na aktibidad? Like engaging in a sport or a hobby? In my most... Okay, so mamimili kayo, mga tagapakinig, among the 3 choices in your spare time, ano ginagawa niyo? Ulitin ko, A. Paano kung hindi ka makadecide? Kumare,
A or C, pareho. Yung pinaka-dominante. Okay? So, meron ka nang napili? Meron na. Okay. Second question, tatlo lang po yung tanong natin. When you have a project at work, it is easier for you... Ay, oo nga pala. Ita-translate ko. Ako na nalilimutan ko. Kung meron po kayong proyekto sa inyong trabaho, it is easier for you mas madali para sa inyo to understand na maintindihan and execute it at isagawa. If Kung A, it is written or diagrammed. kung ito ay nakasulat o diagram. Letter B, it is explained to you clearly. Kung ito ay na-explain sa inyo ng naipaliwanag sa inyo ng malinaw. At letrang C, you are made to understand the purpose yun na yun. and objectives of the project. Aha. So ulitin uli, when you have a project at work, it is easier for you to understand and execute it if A, it is written or diagrammed, B, it is explained to you clearly, C, you are made to understand its purpose and objectives. Okay. Sige. Sagot na po, mga kapamilya. Ako, Okay. Bakit may calculator ka pa yun? Hindi. Tiniisip ko kung ano yung sasagot ko kasi medyo Ano ang pag-iisipan mo Hindi, dyan? kasi nga parang meron akong dalawang sagot. Merong lalabas tayo sa yung... O yung pinipili ko, nag-uway nga ako Sige. O, sige. Final question. Number 3. When you are finding your way... Kung kayo po ay... Finding your way. When you are finding your way around an unfamiliar city... Oh, okay. Ang ganda na translation mo. You would A. Rely on using a map. Kung kayo po ay naghahanap ng mga... Nahirapan ako, pasensya na. O yun na po, sana naintindihan niyo po. Okay. Kayo po B, ba'y gagamit ng mapa? Okay. Letrang B, you would ask for directions. Magtatanong ho ba kayo ng direksyon? At letrang C, you would trust your intuition. O pagkakatiwalaan ninyo ang inyong intuition, ang inyong sarili? Sige, ulitin ko na naman. When you are finding your way around an unfamiliar city, you would A. Rely on using a map. B. Ask for directions. C. Trust your intuition. Okay? O, ako may sagot na ako. Sige. Just, meron ka bang letra na 2 and above ang score? Meron. At yung letrang yon ay? B. B. Sino mga B sa inyo? Show of hands. Ang dami. Me! Sige, so isa-isayin natin yan. Sige. Sige, ang letrang A, pag ang inyong sagot... Pero sandali lang Ben Oy, huwag niyo pong pagbabasehan ng aking kasagutan. Ito po'y aking personal na kasagutan. Tignan niyo po ang inyong mga resulta at alin po doon ng pinakamaraming check. Pakinggan niyo po si Ben kung ano po ang ibig sabihin ng inyong mga resulta. Correct. Okay, Ben. Meron ditong pagkakataon na A, B, C, tigwa 1. So, lahat ng dominant sense, visual, yung dominant sa images, auditory dominant sa pangrinig, kinesthetic dominant sa feelings, ay existing. Pag meron namang 2 and above, yun ang magiging dominant sense mo. Ngayon, aaminin natin dahil may clear lang yung question, this will be superficial. Mas mainam sana kung maraming mga katanungan tayo na ibigay. But hindi naman useless. Una na yung mga diagnostic assessment na ganito, bihira to sa Pilipinas, kaya napakaswerte ng iyong mga audience. Naks! O, di ba? Konting pa-burger naman dyan. Sige. With fries. With fries. Kaya pag ang inyong sagot ay 2 and above, letter A, kayo ay dominantly visual. Okay. Visual yung A. Yung B? Yung B, dominantly auditory. Hindi ako nagkakamali kung bakit ako nasa radyo ngayon. Correct. Auditory ako, At C naman, dominantly kinesthetic or relying on feelings. Okay. Sige. Isa-isayin natin yan. Tungkol sa boss natin, unang-una, pag sinabi natin na you appreciate life through images, sabi nga natin na pictures speaks 1,000 words. Kaya pag meron kang pinakitang litrato sa akin, katumbas nun, 1,000 words. Ibig sabihin nun, yung mga visual, yung letrang A, matipid sa salita. Ganun ba yun? Kasi ang kanilang the way to reach out to them o kaya the way that they appreciate reality sa mga imahe. Ang teleradyo po ay may video streaming. Ang video streaming ay napakabilis. So imagine napapanood tayo, hinahabol nila yung kwento ng buhay nila. Mas mabilis yung pananaw, yung paningin kaysa pananalita. Kaya yung kanilang pananalita ay mabilis pero matipid.
Kaya pag meron kang tinatanong mo kanina, paano mo malalaman kung anong dominant sense ng kausap mo, isang indikasyon ay kung yung kanyang pananalita ay mabilis. Pangalawa ay kung yung kanyang pananaw sa oras ay very punctual. Kaya pag ang boss nyo, pag nagtawag ng meeting ay 3:00 at pag 3:01 galit na, at pag sinabi meeting natin magtatapos ng 3:30 at 3:29 pa lang wrap up na, that is a very good indication na visual siya. Alam ko si Sir Peter Musngi, very punctual sa oras. Very punctual. Oo. Broadcaster kasi kailangan talaga on the dot. Oo. So visual siya. Hindi ko. Hindi ko siya nakilala. Ayon sa iyo, paniniwalaan kita. Sige. Pero yung tungkol naman sa mga boss, gusto nating makuha yung kanilang right buttons to push. Paano mo malalaman kung ang boss mo visual? Punctuality, tsaka anong klaseng report ang kanyang ginugusto. Gusto niya ba yung mga diagram, PowerPoint, ganon? Pag gumagamit ka ng Excel, gusto ba niya yung diagram o gusto ba niya yung table na annex A to Z? Pag gusto lang niya yung diagram, visual yan. Pag gusto lang niya executive summary, 1 page, visual yan. Malalaman mo yan. Example, boss kita, sa ating unang reporting, pinadalang kita ng napakakapal na report. Tinapon niya yung pages 2 to 100. Doon pa lang medyo mababasa ko na baka visual ka. Tapos, ang keyword sa dominantly visual na tao, what? What? So, lalagay ko na yung overview, no? Yung dominantly visual caters to what? Just, ano ba pinag-uusapan natin? Ang dominantly auditory caters to how? Just, paano natin gagawin yan? Papaliwanag ko ulit mamaya sa recap. Ang dominantly kinesthetic or feelings caters to why? Just, bakit natin gagawin? Okay, we are now in auditory. Hindi, binigay ko lang yung latag kasi para sige. yung comparison ng one-word categories makuha nila. Okay. So, ang tao na dominantly visual would focus on the what. Ang tao na dominantly auditory would focus on the how. Oo. At ang tao na dominantly kinesthetic would focus on the why. Okay. Sige, tapos na ba tayo sa visual? Are we jumping to auditory na? Meron ka bang mga tanong tungkol sa visual? Sa visual... Isipin mo yung mga kaibigan mo, mga kakilala mo, and you will represent the entire viewership and listenership of Teleradyo. Sige. Sa visual, sige, i-rundown lang po natin, no? Ang mga visual na tao, lalo na po sa mga katrabaho po natin, tandaan po natin, usually po sila ay matipid sa salita. Mabilis. Mabilis magsalita. Pero matipid. At direct to the point. Oo, direct to the point yung mga yan. Punctual. Pag sinabi 3:00, 2:59 dapat nandun ka na. Pag sila po ay nahihikayat sa mga presentasyon, kung ang boss nyo ay kumare humihingi sa inyo ng report at kailangan ng diagram, ng statistics na may mga bars o lines, mas mga gusto ganyan. nila yon. Mas gusto nila yon. Kasi yung mga may table na maraming numero, hindi nila gusto yon. So pag may pictures, may video, nila. gusto nila yon. Pero pag nakasulat, gusto ba nila yon? Ang sulat, reading is auditory. Okay lang pag may clean sulat, executive summary. Ayun. O kaya yung mga naka-bullets, okay lang yun. Pero pag dinagdagan mo ng nobela, ayaw nila yun. matuturn off sila doon. Ayun. So yung pong tatandaan natin mga kapamilya, no, mas maganda sa mga bossing o mga katrabaho na visual na puros pictures. Basta yung what. Kaya example, I'm assuming na dominantly visual ka, Jazz. Hindi, B ako eh. Hindi, assuming lang. Assuming, sige. So pag gusto kitang influence, gusto kitang i-motivate, when I talk to you dapat, Jazz, punta tayo sa Boracay. Period. Alam mo na yung what. Yun ang dominantly visual. I will just compare it ngayon. Pag ikaw ay dominantly auditory, yung how. Just punta tayo sa Boracay, gumamit tayo ng Airline X, pumunta tayo sa morning flight, kukuha tayo ng ferry. Yung how, A to B. Pag ikaw naman ay dominantly kinesthetic, yung why. Just punta tayong Boracay. Bakit? Dahil. May tanong kagad, bakit? Sinabi na nga tonality, 38%. Dahil yon. Kaya ano ang mga implikasyon nito? Pag gusto mong impress yung boss mo, basahin mo yung kanyang dominant sense.